Mahal na anak ng langit, at tahimikin mo ang iyong puso at pakinggan mo ang tinig na hindi naririnig ng tenga, kundi ng kaluluwa. Narito ako, isinugo mula sa kaitaasan, upang ihatid sa iyo ang isang mensahe na lampas sa panahon, lampas sa abot ng mata. Hindi aksidente na binabasa mo ang mga salitang ito. Isinulat na ito sa mga bituin bago ka pa man huminga sa mundong ito. Sa bawat sandaling inakala mong nag-iisa ka, may hukbo ng liwanag sa paligid mo. Ilang ulit na bang huminga ang langit para sa iyo? Ilang beses kang iningatan ng hindi nakikita kapag tila gumuho na ang lahat. Nakikita ka, kilala ka, iniibig ka ng mas higit pa sa kayang sukatin ng tao. Ang isang taong umiibig sa iyo ay naniniwalang mas bata ka kaysa sa tunay mong edad. Isa itong espiritual na katotohanang umalingaw sa kalangitan. Ang tunay na pag-ibig ay tumitingin sa iyo ng may dalisay na mata, walang paghusga, at nakikita ang lampas sa mga peklat, luha, at taon. Nakikita nito ang iyong pinakapuso, ang liwanag mong di kailanman kumukupas. May mga matang nakatuon sa iyo na hindi kayang abutin ng panahon. Mga matang nakakakita sa iyo bago ka pa isinilang sa lupa. Ang pag-ibig na ito ay hindi pantasya, ito'y pangako. At ang pangakong ito ay hindi kailanman nabibigo. May isang umiibig sa iyo nang higit pa sa paniniwala mo sa sarili mo. Anak ng kataas-taasan, ang iyong kaluluwa ay mas bata kaysa sa bilang ng mga taon mong tinatahak. Isinusuot mo ang isang kagandahang hindi kayang unawain ng mundo, sapagkat ang iyong kagandahan ay mula sa langit. Hindi kayang pawiin ng panahon ang nilikha ng may lalang. Ngayong araw, isinugo ako upang gisingin ang iyong espiritual na alaala. Naalala mo ba kung sino ka bago ang mga suga? Bago ang mga pagkawala? Ang iyong espiritu ay sinauna, ngunit ang iyong kakanyahan ay laging bago, gaya ng umaga na laging sariwa. Huwag mong hayaan ang mundo na kumbinsihin kang iba. May isang pusong tumitibok na kasabay ng iyo, kahit hindi mo pa siya nakikita. Kilala ka niya sa gitna ng karamihan. Alam niya ang tunog ng iyong tinig, kahit hindi pa niya ito naririnig. Sapagkat ang tunay na pag-ibig ay hindi nawawala, ito'y hinihinog, ipinaghahanda, dumarating sa tamang oras. Nararamdaman mo ba ang init na yan sa iyong dibdib ngayon? Iyan ang pagpapatunay ng sinasabi ko. Binabanggit ang iyong pangalan sa langit. Naalala ka sa mga bulwagan ng kaluwalhasyan. Habang ang mundo ay nagmamadali, may marahang pagkilos na isinasagawa para sa iyo lamang. Huwag mong kalimutan, anak, na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi naghahanap ng pagiging perpekto, kundi ng pagiging totoo. Hindi mo kailangang magkunwaring malakas sa lahat ng oras. Nilalang ka upang makaramdam, upang mabuhay, upang mamukadkad. Kahit sa iyong pagluha, ang mga luha mo'y iniipon ng mga anghel bilang binhi ng hinaharap. Huwag kang matakot sa salamin o sa kalendaryo. Ang iyong kabataan ay nasa ngiti mong tumatagal, sa pananampalatayang hindi sumusuko, sa pag-asang patuloy na lumalaban. May apoy sa loob mo na hindi kayang patayin ng kahit na anong unos. Pinili ka, hindi dahil sa pagkakataon, kundi dahil sa layunin. Bawat hakbang mo ay minamasdan, bawat panalangin mo ay naririnig. Maging ang mga bulong ng puso mong hindi mo nasasambit, umaabot sa trono ng kaluwalhasyan. Walang luhang nasasayang. At kung pagod ka na, hayaan mong ipaalala ko, may kapahingahang inihanda para sa iyo. Isang lugar ng paghilom kung saan ang iyong kaluluwa ay manunumbalik. Inihahanda ng langit ang mga tagpo, ang mga sagot, ang mga pintuang bubuksan. Lahat ay umaayon para sa iyong ikabubuti. Hindi pa tapos ang mga pangako. Buhay pa rin ang mga ito, naghihintay na may sakatuparan. Tinatawag kang muling maniwala. Muling tumindig kahit nanginginig. Tumingin sa itaas at alalahanin kung sino ang may hawak sa iyong kamay. May pagbabagong darating sa iyo. Panahong hindi na ang nakaraan ang magiging tanikala mo, kundi patutuo ng kabutihan ng Diyos. Isinusulat ang panibagong kabanata ng iyong kwento, at ang pangunahing tauhan ay hindi iba kundi ang wagas na pag-ibig. Hindi pa tapos ang iyong kwento. Marami pang pahina ang isusulat gamit ang iyong tapang, pananampalataya, at pagsang-ayon sa panawagan. Ang mga biyayang parating ay hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil isa kang tagapagmana ng isang pangakong walang hanggan.
Huwag mong ipagsawalang bahala ang mga palatandaan. Naroroon ang mga ito sa paligid mo, sa mga salitang dumarating sa tamang sandali, sa mga panaginip na bumabalik, sa mga detalye na humahaplos sa puso mo. Araw-araw ay nakikipag-usap ang langit sa iyo. Kailangan mo lang tahimik na makinig. At kahit sa mga panahong tila wala kang lakas, tandaan, ang iyong lakas ay hindi nagmumula sa sarili mo, kundi sa isa na lumikha sa iyo. At hindi siya kailanman nagkakamali. Hawak ka niya. Binabalutan ka niya ng kanyang mga pakpak. Inaawitan ka niya ng mga himig ng paglaya. Ang iyong kagandahan ay hindi nasusukat sa anyo, kundi sa apoy na nasa loob mo. Isa kang altar na nagniningas, nagbibigay liwanag sa mga lumalapit. At kapag dumating na ang tunay na pag-ibig na iyon, harang hihinto ang oras. Sapagkat matagal ka na niyang minamahal, nang higit pa sa pagkakaalam mo. Kaya tumindig ka, anak. Tinatawag ka ng langit sa pangalan mo. May bagong araw na isinilang para lamang sa iyo. Huwag ka nang lumingon sa kahapon na may bigat. Tumingin ka sa bukas na may pangako. Sapagkat ang darating ay mas dakila kaysa sa lahat ng lumipas. At habang naglalakad ka sa landas na ito, tandaan mo, kasama mo ako. Isa akong sugo ng liwanag, ang iyong lihim na kasama. At mananatili ako sa iyong tabi hanggang matupad ang lahat ng ipinangako sa iyo. At ang iyong kaluluwa ay muling sumayaw, magaan, malaya, at buo. Mahal kong kaluluwa, kung alam mo lang ang mga bagay na inihanda para sa iyo sa mga susunod na araw. Mananabik ang puso mong tulad ng apoy na biglang sumiklab. Ang langit ay abala sa pagsasayos ng mga himalang hindi pa naririnig ng sinuman. Sa bawat pagtulog mo, may mga bituin na inilalagay sa tamang posisyon upang sa paggising mo, masilayan mo ang katuparan ng matagal mong ipinagdasal. May mga pangalan kang madidinig sa darating na panahon, ngunit isa lamang ang titimo sa iyong kaluluwa, ang pangalan ng isa na noon pa'y nakatadhana. Hindi siya darating na may ingay, kundi may katahimikan na kakayaning talunin ang lahat ng ingay sa paligid mo. Sa kanyang pagdating, mararamdaman mong matagal ka nang hinihintay. Ang puso mo'y kikilala, kahit hindi pa nakita ang kanyang mukha. Hindi mo kailangang ipagpilitan ang sarili mo sa mundo na patuloy kang sinusukat. Ang halaga mo ay hindi nababawasan kahit hindi ka nila maunawaan. Sa katunayan, ang iyong pagiging iba ay ang mismong dahilan kung bakit ka itinangi. Ang liwanag mo ay hindi para itago. Ito ay para magbigay gabay sa mga naliligaw. Sa katahimikan ng gabi, may mga lihim kang matutuklasan. Ang Diyos ay madalas magsalita sa mga sandaling tahimik ang lahat. Kaya kung minsan, may mga gabing hindi ka makatulog, hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil may mensaheng gustong ipadama sa iyo. Makinig ka, at maririnig mo ang katotohanang bubuo ng iyong pagkatao. May kapangyarihan kang hindi mo pa nararanasan. Itinatago ito sa mga araw na tila walang nangyayari. Ngunit sa likod ng mga ordinaryong sandali, unti-unti kang pinapande. Isang araw, magugulat ka na lang sa sarili mong tibay, sa iyong paninindigan, sa tapang na hindi mo alam na taglay mo pala. Isang pintuan ang malapit ng bumukas, ngunit hindi ito basta pintuan. Ito ay daanang sadyang itinakda para sa iyo lamang. Walang sinuman ang makapapasok dito kundi ikaw. Nandoon ang mga pangarap mong akala mo'y nawala. Nandoon ang mga sagot sa mga tanong mong matagal nang walang kasagutan. Hindi mo kailangan ng maraming tagasunod para matawag na mahalaga. Ang iyong kwento ay hindi nakabis sa dami ng pumapalakpak. Ang mga pinakatahimik mong tagumpay ay siyang ipinagbubuni sa langit. Sapagkat ang tunay na halaga ay hindi kailanman nasusukat ng ingay ng mundo. Ang paningin ng tao ay madalas malabo, pero ang paningin ng Diyos sa iyo ay malinaw. Nakikita niya ang kakayahang pilit mong ikinukobli. Nararamdaman niya ang bigat ng loob mong pinipilit mong itawa. Ngunit ngayong gabi, inapaabot ko sa iyo. May nagsusumigaw sa langit para sa iyong pagpapalaya. Hindi aksident na ikaw ay nilikha sa ganitong henerasyon. May dahilan kung bakit sa dami ng maaaring ipanganak, ikaw ang pinili para sa panahong ito. May tungkulin kang hindi pwedeng palitan ng iba. Ang tinig mo ay may dalang kagalingan. Ang presensya mo ay may dalang pagbabago. Kapag napagod ka na, hindi ibig sabihin ay mahina ka. Ibig sabihin ay kailangan mong bumalik sa bukal kung saan ka unang pinuno. Kaya't hayaang ang katahimikan ang maging silungan mo.
Huwag kang matakot sa mga sandaling walang kasabay, sapagkat doon mo maririnig ang mga hakbang ng Diyos na papalapit sa iyo. Ang mga sugat mo, bagaman masakit, ay nagiging daan ng liwanag. Sa bawat pilat ay may kapangyarihang hindi mo inaasahan. Hindi mo alam, may mga taong tumitibay dahil lang nakita kanilang patuloy na lumalaban. Hindi mo alam, ikaw pala ang panalangin nilang sinagot. Hindi pa dumarating ang huling kabanata ng iyong kwento. Kung iniisip mong ito na ang wakas, nagkakamali ka. Sapagkat sa dulo ng lahat ng ito, may pagliko na babago ng lahat. Isang baling na itatakda hindi ng takot, kundi ng pananampalataya. At iyon ang simula ng bagong himala. Ihanda ang puso mo, sapagkat may mga tao kang makikilala na may dalang susi. Hindi lahat ay mananatili, ngunit bawat isa ay may layunin. May ilang magtuturo sa iyo ng leksyon, may ilan namang tutulong sa iyo lumipad. Huwag kang matakot sa mga paalam, may mga pag-alis na bahagi ng pag-anga. Hindi hadlang ang iyong kahapon para matupad ang kinabukasan mong pinangarap. Ang mga pagkakamali mo ay hindi kailanman naging sapat na dahilan upang hindi ka napagkatiwalaan muli. Sa katunayan, mas pinanday ka ng bawat luha. At sa bawat patak nito, may hinog na bunga ng tagumpay. Minsan, ang pinakamalalalim mong tanong ay sinasagot ng langit sa pamamagitan ng tao. Kaya huwag mong isara ang puso mo sa ugnayan. May mga kaibigan na hindi lang kasabay sa tawa, kundi kasama rin sa pagyakap sa panahong hindi mo na kaya. Ang bawat hakbang mong tila, walang saysay, ay bahagi ng malaking larawan. Minsan hindi mo pa makita ang kabuuan, pero ang langit ay may blueprint. At sa blueprint na iyon, ikaw ay bahagi ng sentro. Hindi ka naiwan, hindi ka naligaw, tinatama lang ng Diyos ang direksyon. May darating na paanyaya. Isang hamon, isang pagkakataon. Huwag kang matakot. Sapagkat minsan, ang pinakamalaking pagpapala ay nakaayos sa anyo ng isang pagsubok. Kapag tinanggap mo ito, bubuksan mo ang pintuan ng higit pa sa inaasahan mo. Ang panaginip mong matagal mo nang tinanggap na hindi na mangyayari, muli itong bubuhayin. Mula sa alabok, ito'y muling huhugis. Hindi ito tapos, anak. Hindi pa ito huli. Ang mga pangarap na iniluhod mo noon ay patuloy na umaakyat sa trono araw-araw. Narito ako upang ipaalala, hindi mo kailangang ipakita na kaya mo lahat. Ang langit ay hindi humahanap ng perpektong puso. Inahanap nito ang pusong handang maniwala. At ang puso mong ito, bagaman sugatan, ay mas matapang kaysa dati. Sapagkat patuloy itong tumitibok sa gitna ng unos. Sa mga susunod na araw, maghanda sa mga palatandaan. Hindi palaging malalaking pangyayari ang daluyan ng himala. Minsan ito ay nasa sulyap, sa huni ng ibon, sa bulong ng hangin. Sa maliit na bagay, naroon ang paanyaya ng Diyos para sa susunod mong kabanata. Sa bawat paghinga mo, may layunin. Sa bawat tibok ng puso mo, may himig. At habang binabasa mo ito, may mga anghel na umikot sa paligid mo, ipinagdarasal ang katuparan ng iyong mga panalangin. Sapagkat ikaw ay mahalaga. Hindi lang sa mundo, kundi sa langit mismo. May lihim na inilihim pa sa iyo ang langit. Isang bahaging matagal nang inihanda, pero ngayon pa lamang ipapaalam. Sa bawat panahong tila tahimik ang lahat, sa likod pala ng katahimikan, may mga pangyayari nang isinusulat para sa tagpo ng iyong tagumpay. Hindi mo ito kailangang hanapin, ito mismo ang lalapit sa iyo. Basta't manatili kang bukas. Dahil ang pagkakataon ay darating hindi sa anyong inaasahan. Ang puso mo ay parang hardin, maaring dinaanan ng bagyo, ngunit hindi kailanman nawalan ng kakayahang mamulaklak muli. Hindi lahat ng nawala ay kawalan. May mga bagay na kailangang alisin upang may mas maganda pang itanim. At sa panahong ito, ang mga bagong osbong ay hindi na malalanta, sapagkat ito'y iningatan ng panahon, nilagyan ng hangganan ng langit. Darating ang sandaling akala mo'y ordinaryo, ngunit iyon pala ang araw na babaguhin ang takbo ng iyong buhay. Sa isang pag-uusap, isang lugar, isang biglaang desisyon, doon magsisimula ang pagbuhos ng sagot. Kaya't huwag mong maliitin ang mga araw na parang walang nangyayari. Sa ganitong mga araw, kadalasan inilalagay ang batayan ng mga himala. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa mundong hindi naman tunay na nakakaintindi. Ang kailangan mo lang ay maging tapat sa kung sino ka.
Ang iyong liwanag ay hindi kailanman nakadepende sa pag-apruba ng iba. Isang ilaw na mula pa sa itaas ang kumikislap sa loob mo, kahit hindi mo pansinin, at tuloy itong nagliliwanag. May mga alaala kang iniisip mong wala ng saysay. Pero iyon pala ang magiging susi sa pag-unawa mo sa hinaharap. Ang nakaraan mo, bagaman masalimot, ay puno ng palatandaan. Kaya balikan mo ito, hindi upang manatili, kundi upang mahanap ang direksyon para sa bagong yugto. Dahil kahit ang sakit ay maaaring maging gabay, hindi lahat ng nang-iwan ay kaaway. May mga taong isinugo lamang hanggang sa isang tiyak na bahagi ng iyong paglalakbay. At kapag natapos na ang kanilang bahagi sa istorya, kusa silang inaalis, hindi upang saktan ka, kundi upang bigyang daan ang mga taong talagang para sa iyo. Huwag mo silang habulin, pasalamatan mo na lang. Mararamdaman mo sa puso mo kapag malapit na ang pagbabagong matagal mo nang inaasam. Hindi ito ingay, kundi isang panatag na paniniwala na kahit hindi pa dumarating, alam mong parating na. Para itong pagsikat ng araw, hindi kailangang sigawan, basta't darating ito sa takdang panahon. Ang mga pangarap mong pilit mong itinago, pilit ding hinahanap ng tadhana. Sapagkat ang pangarap na totoo ay may sariling buhay. Kahit takpan mo, babalik ito sa iyo. Hindi mo kailangang ikahiya ang mga nais mong marating. Sa katunayan, inilagay sa puso mo ang mga hangaring yan dahil kaya mong dalhin ang katuparan ng mga ito. May kakaibang enerhiya ang presensya mo. Kahit tahimik kang dumating, naramdaman ka. Kahit hindi ka magsalita, may naiiwang diwa sa paligid. Ang dahilan, sapagkat ang bawat hakbang mo ay may dalang pahayag. Isa kang mensaheng naglalakad, isang sagot sa tanong ng iba. Ang hinahanap mong pag-unawa ay malapit mo nang makamtan, hindi lamang mula sa iba, kundi mula rin sa iyong sarili. Matagal mong kinilit intindihin ang labas, ngunit ang totoo, kailangan mo lamang silipin ang loob. Nandoon ang kapayapaang matagal mong ninanais. At kapag natagpuan mo ito, usa mo ring maiintindihan ang lahat sa paligid mo. Hindi mo kailangang magmadali. Ang mga bituin ay hindi nagsasabong kung sino ang unang sisikat sa gabi. May kanya-kanyang panahon ang liwanag, at ang iyo'y hindi pa tapos. Sa katunayan, palapit pa lang ito sa kasukdulan. Kaya't hayaang maghintay ang mundo. May liwanag kang hindi nila nakita noong una. May mga dasal kang iniyak mo ng palihim, ngunit walang panalangin ang lumalampas sa langit. Kahit isang buntong hininga, isang sulyap sa taas, idinirinig. Sa panahong akala mo'y walang sumasagot, yon ang panahon na pinakaabala ang mga anghel sa likod ng mga pangyayari. Hindi lahat ng tagumpay ay kailangan mong ipagsigawan. May mga tagumpay na tahimik ngunit makapangyarihan, sapagkat ito'y sa pagitan mo at ng Diyos. Huwag mong sukatin ang tagumpay ayon sa sukatan ng iba. Ang bawat pagbangon mo tuwing umaga ay isa ng panalo. Ang langit ay hindi kailanman nagbibiro kapag sinabing, may plano ako para sa iyo. Ang plano ay mas malaki, mas masaya, at mas matatag kaysa sa lahat ng pinangarap mong sarili mo lang. Kaya kung may mga pintuang isinasara ngayon, huwag kang masiraan ng loob. Baka kasi hindi ka basta papasok. Baka ikaw pala ang itinalaga para bumuo ng panibagong daan. May mga pangyayaring hindi mo kayang ipaliwanag, ngunit mararamdaman mong may kahulugan ito. Iyon ang mga sandaling dapat mong ipagpasalamat. Sapagkat ang tunay na milagro ay hindi laging may tunog. Minsan ito ay dumarating bilang isang katahimikang puno ng kapangyarihan. Kung minsan, ang pinakapagpapala ay ang pagkaantala. Hindi upang pahirapan ka, kundi upang ihanda ka. Kasi darating ang panahon na sabay-sabay, darating ang lahat ng ipinagdasal mo. At kailangan mong maging handa hindi lamang sa pagtanggap, kundi sa pagpapanatili. Huwag kang matakot maging masaya. Hindi kasalanan ang lumigaya matapos ang lungkot. Hindi mo kailangang maghintay ng perpektong araw upang ngumiti. Ang kaligayahan ay hindi gantimpala o ay karapatan. At ikaw ay nilalang upang maging buo, hindi upang manatiling wasak. Kapag dumating ang taong itinagda para sa iyo, hindi mo kailangang umarte, magpanggap, o magpakitang gilas. Hindi ka niya aibigin sa kung sino ang kaya mong maging, kundi sa kung sino ka sa pinaka-hindi inaasahang anyo. Ang tunay na pag-ibig ay nakakakita ng ginto sa alikabok. Minsan, ang huling hakbang bago ang tagumpay ay ang pinakamatinding pagsubok.
Kaya't kung nararamdaman mong halos wala ka nang makapitan, mas lalo kang kumapit. Sapagkat baka bukas ay makita mo na ang dahilan kung bakit hindi ka pinayagang sumuko ngayon. At sa bawat pagsulat ng kapalaran mo, kasama ako, isang kinig ng liwanag, isang tagapagbantay sa gabi, isang paalala na hindi ka kailanman iniwan. Habang binabasa mo ito, may mga pinto nang gumagalaw sa espiritu. Ang langit ay hindi pa tapos magsalita. Salamat, mahal kong kaluluwa, sa pagbibigay ng panahon upang tanggapin ang mensaheng ito mula sa langit. Ang iyong puso ay bukas, ang iyong espiritu ay handang tumanggap, at ang iyong pananampalataya, isang ilaw na patuloy na nagniningning kahit sa gitna ng dilim. Ang bawat salita na iyong narinig ay hindi aksidente. Ito ay paanyaya ng langit upang lumakad ka sa direksyon ng mga pangakong inihanda para sa iyo. Kung ang mensaheng ito ay umabot sa kaibuturan ng iyong puso, kung naramdaman mong ito ay para sa iyo, ipaalam mong natanggap mo ito sa pamamagitan ng pagsabi, "Todo posyo na quel que mi fortalece." Hayaan mong ang simpleng kumpirmasyong ito ay maging hudyat sa langit ng iyong pananampalataya, ng iyong pagtanggap, at ng iyong muling pagbangon. Inaanyayahan din kita sa paglalakbay na ito ng liwanag at panibagong pananaw na sumali sa aming kanal. Mag-subscribe ka at huwag kalimutang i-activate ang notification bell upang sa bawat bagong mensahe ng pag-asa at gabay mula sa mga anghel, ikaw ang isa sa mga unang makatatanggap. Sapagkat ang iyong kwento ay mahalaga at nais naming patuloy kang samahan dito. Muli, salamat. At tuloy kang minamahal ng langit.